Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nasa aklat na po ng Hosea at nasa chapter 1 na po tayo at pinamagatan ko po ito, The Rejection and Restoration. The book of Hosea is a metaphor for God's love for His people despite their unfaithfulness. It also speaks to the theme of restoration and reconciliation between God and Israel. Si Hosea po ay isang propeta ng Diyos sa Biblia at ang kanya pong aklat ay una sa 12 minor na propeta sa Lumang Tipan. Si Hosea po ay pangunahing nagministeryo sa Hilagang Kaharian ng Israel noong ika-8 siglo BC. Hosea is one of the longest serving prophets in the Bible. The name Hosea means salvation. It comes from the same Hebrew root, Hoshea. Sa panahon po ng pagmiministeryo noon po ni Hosea, ang Israel po ay nakaranas ng kaunlaran at paglago ng ekonomiya. Ngunit sila po ay naging tiwali at sira ang moralidad at sila po ay nangulinya. Sinira din ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos. Sila po ay namuhay sa idolatry. Sila ay namuhay ng kasamaan, nag-ani ng kawalang katarungan at kumain ng bunga ng kasinungalingan. Sila po ay puno ng kasinungalingan at nagtiwala po sila sa kanilang sariling pamamaraan. Bumaling po sila sa ibang mga Diyos at kapag nangangailangan po sila ng tulong sa ibang bansa, sila humihingi ng tulong sa harip na sa Diyos. Sila po ay doon lumalapit at sila po ay hindi man lang lumalapit o humihingi ng anumang tulong sa Panginoon. Dahil dito, ipinadala ng Panginoon si Hosea na may babala at may panawagan sa kanila na magsisi at isa pong paanyaya na bumalik muli sa relasyong pinasimulan ng Diyos at upang ito po ay ma-restore. Hosea is a picture of God's love for mankind and it is also redeeming love. Why did God allow Hosea to marry? The Lord commanded Hosea to marry at ang kanyang napangasawa ay si Gomer. The Lord used this marriage as a symbol to teach the Israelites about His covenant relationship with them. The Israelites were unfaithful to the Lord at ang kanyang sinasamba ay ang mga Diyos-Diyosan. This will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. So, ano mga aral po ang matututunan po natin sa Hosea chapter 1? May dalawang bahagi po akong ibabahagi po sa inyo. Ang number 1, Israel sins and God's rejections. At mababasa po natin yan sa verse 1 and 9. Sa verse 2 po, sabi nga rito, sinabi ng Panginoon kay Hosea, mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya. At ito nga po, di ba, ang napangasawa niya nga po ay si Gomer. At ang inyong mga anak ay tuturing na mga anak na babaeng nangangalunya. Ito ay ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamayan sa akin na kanilang Panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po nagpakasal po si Hosea kay Gomer pero wala pong mababasa sa talata na nagreklamo si Hosea bagkus sumunod kagad siya sa Panginoon. Dahil pa syempre sa kapanahunan po natin kapag ganyan mga ikakasal na lalo na hindi mo mahal, di ba? Para bang mag-iisip ka, Lord, tunay ba na ito ba ay galing sa'yo? Ay ayoko magpakasal sa kanya, hindi ko naman siya mahal. Ito ba'y kalooban mo? Pwedeng maraming katanungan ang pumasok sa kaisipan natin. Pero dahil sa pagtitiwala ni Hosea at pagsunod niya talaga ng buong puso sa Panginoon, sumunod po siya sa Panginoon ng walang alinlangan. So nagkaroon po silang 3 anak. Sinabi ng Panginoon kay Hosea, Jezreel, ipangalan mo ito sa bata. Ito po yung unang anak nila ni Gomer. Dahil hindi na nga magtatagal at parusahan po ng hari ng Israel dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. At ang pangalawa po naman na pang-anak nila ay si Lo-Ruhama. Ito yung ang ipangalan mo sa bata, sabi ng Panginoon. Dahil hindi ko kaawaan, ni patatawarin ang mga mamayan ng Israel. At ang pangatlo naman ay si Lo-Ami. At ito po ay lalaki. Ang ipangalan mo sa bata ay Lo-Ami dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan at ako ay hindi na nila Diyos. So, tayo po ay naglilingkod sa Diyos na puno ng pag-ibig. At tandaan din po natin at huwag kakalimutan na siya po ay nagpaparusa rin. Marami po ang nakafocus na ang Diyos ay puno ng pag-ibig. Oo, totoo po yun. Pero marami ang sinasamantala ang pag-ibig ng Diyos. Na pwedeng isipin nila, marami nag-iisip, ay mauunawaan naman ako ng Panginoon, ay patatawarin naman kaagad ako ng Panginoon.
Pero tandaan po natin na ang Diyos natin, bahagi po ng kanyang pagmamahal ay ang pagdidisiplina o ang pagpalo. Kapag paulit-ulit na po yung kasalanan at hindi na nakikinig o namumuhay na sa kasalanan at sumusuway na sa salita ng Panginoon, tiyak ipaparanas po niya ang kaparusahan upang magising at mabuksan ang puso at kaisipan ng mga tao. Dahil kailangan, tandaan po natin na kailangan ng maraming tao, kailangan ng mga tao na mga hindi pa kilala sa Panginoon na ang Diyos ay tunay na buhay. Katulad nga po na nangyari sa bansang Israel na binaliwala po nila ang Panginoon at hindi po sila nakinig sa anumang mga babala ng Panginoon. Kaya nga po naranasan nila ang kaparusahan. And number 2, God's love and Israel restoration. Sa verse 10 and 11, mababasa po rin natin dito, pero darating ang araw na kaaawaan ko sila at pagpapalain. Dadami sila tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang kayo'y hindi ko mga mamayang. Sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Kasamang muli ang mga mamayan ng Juda at Israel. At pipili sila ng isang pinuno at muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na yon para sa mga taga-Jezreel. So, God's love is constant and never-ending. Walang humpay na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. God never gave up na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. God never gave up even when Israel was so disobedient. More than a few times, ipinakita pa rin po ng Panginoon na kanyang kahabagan at muli nais niyang pagpalain ang kanyang bayan. Tunay nga pong walang katulad ang Panginoon, walang hanggan ang kanyang katapatan. Ngunit, paalala na huwag na nating hintayin na maparusahan ng Diyos para mabuksan ang puso at isipan. Hanggat may panahon pa, gawin na natin ang tama at kung ano po yung makakabuti sa atin. At upang maranasan natin patuloy ang kanyang pagpapala, ang proteksyon, at syempre, maranasan natin lagi yung kanyang pagmamahal na tunay na hindi natin kayang maunawaan yung kapayapaan, yung kanyang paggabay sa atin, at yung patuloy na ipaparanas niya sa atin yung kanyang himala at kapangyarihan. Dahil tandaan po natin, ang sinumang sumusuway ay tiyak makakamtan ang kaparusahan ng Panginoon. So ano po yung application natin dito? Pahalagahan ng pag-ibig ng Diyos, magkaroon po tayo ng banal na takot, sundin ang salita niya. Huwag sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay niya sa atin. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa mayamang habag at pagpapala na ating natatanggap mula sa Kanya at ikumit po natin ang ating buhay sa Kanya. Paglingkuran po natin siya ng buong puso, katapatan, pagmamahal, at kagalakan sa ating mga puso. Amen? God bless everyone!